Mabuhay sa inyong lahat mga ka-tips. Sa episode nating ito, pag-uusapan natin ang mga pundasyon na magpapabago sa buhay mo bilang isang modernong lalaking Pilipino. Sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo, madaling mawala sa direksyon, kaya naman naghanda kami ng 10 mahalagang aral na magsisilbing gabay mo sa disiplina, pera at karakter. Huwag na huwag kang aalis dahil sa bawat chapter ay may mga praktikal na tips tayong ibabahagi na pwedeng-pwede mong simulan ngayon din. Higit sa lahat, siguraduhin mong panoorin ang video hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating matututunan. Ang huling aral na ito ang magsisilbing susi para maging matagumpay at kagalang-galang kang lalaki sa harap ng iyong pamilya at ng ating mga kababayan. Kaya simulan na natin. Aral 1, ang tunay na disiplina. Ang tunay na disiplina para sa ating mga Pilipino ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa utos ng boss o ng mga magulang, kundi ito ay ang kakayahan mong utusan ang sarili mo at sumunod dito ng walang reklamo. Marami sa atin ang sanay sa Filipino time o yung laging late sa usapan, pero kung gusto mong maging matagumpay na lalaki, kailangan mong simulan ang pagbabago sa paggising ng maaga bago pa sumikat ang araw. Kapag nauna kang gumising kaysa sa alarm clock mo o sa tilaok ng manok sa kapitbahay, binibigyan mo ang sarili mo ng tinatawag na win before the world wakes up dahil may sapat kang oras para mag-isip, magplano at ihanda ang katawan mo sa mga hamon ng buong araw. Ang paggising ng 5 or 6 in the morning ay isang simpleng act of discipline na nagtuturo sa utak mo na ikaw ang kontrolado sa oras mo at hindi ang antok o katamaran mo. Kaya siguraduhin na ang unang victory mo sa araw-araw ay ang pagbangon agad sa higaan ng hindi nagpindot ng snooze button. Kasunod ng maagang paggising ay ang pag-aayos ng iyong paligid na nagsisimula sa pinakasimpleng bagay gaya ng pagtiklop ng iyong kumot at pagliligpit ng iyong pinagkainan bago umalis ng bahay. Bilang mga kababayan natin na madalas ay siksikan sa bahay o nagrerenta lang ng kwarto, napakalaking impact ng pagkakaroon ng maayos na space dahil ang gulo sa paligid mo ay refleksyon ng gulo sa loob ng isip mo. Huwag mong iisipin na pambabae lang ang gawaing bahay dahil ang isang disiplinadong lalaki ay marunong mag-maintain ng kanyang hygiene at kaayusan ng kanyang gamit nang hindi na kailangang utusan pa ni nanay o ni misis. Ang pagpapatupad ng clean as you go habit sa bawat maliit na aspeto ng buhay mo ay pagsasanay sa iyong atensyon sa detalye na madadala mo hanggang sa trabaho o sa pagpapatakbo ng sarili mong negosyo balang araw. Sa panahon natin ngayon na laging nakatutok ang mga kabataang lalaki sa kanilang smartphones, kailangan mong matutunan ang digital discipline o ang pagkontrol sa iyong screen time para hindi maubos ang buong araw mo sa panonood ng memes at walang kwentang videos. Ang pagseset ng focus mode sa iyong phone at ang pag-iwas sa pag-check-in ng social media sa unang 2 hours pagkabangon ay isang seryosong paraan para protektahan ang iyong mental energy mula sa distraction. Isipin mo na lang kung gaano karaming trabaho o bagong skills ang matatapos mo kung ang 3 to 4 hours na nauubos mo sa pag-scroll ay ilalaan mo sa pagbabasa ng libro o pag-aaral ng side hustle na pwedeng pagkakitaan. Ang disiplina sa paggamit ng technology ay ang naghihiwalay sa mga lalaking consumer lang ng content at sa mga lalaking creator at achiever na ginagamit ang internet para umasenso sa buhay. Isa pang mahalagang aspeto ng disiplina ay ang pag-iwas sa ningaskugon mentality o yung ugali nating mga Pinoy na sa simula lang magaling at mabilis mawalan ng gana kapag mahirap na ang ginagawa. Upang maging legit na disiplinado, kailangan mong sanayin ang sarili mo na tapusin ang bawat sinimulan mo kahit gaano pa ito kaliit o kahit gaano pa ito kabigat sa pakiramdam habang nasa gitna ka na ng proseso. Ang habit ng pagtapos sa task ay bumubuo ng tinatawag na momentum at self-trust. Dahil kapag nakita mo ang resulta ng pinaghirapan mo, ay mas gaganahan kang sumubok ng mas malalaking projects sa susunod. Huwag kang papayag na maging puro plano lang o drawing ang mga goals mo sa buhay, kundi panindigan mo ang bawat desisyon mo hanggang sa makita mo ang finish line dahil doon mo lang mararamdaman ang tunay na kumpitansa ng isang lalaki.
Panghuli, kailangan mong isama sa iyong daily routine ang physical discipline sa pamamagitan ng pag-eehersisyo kahit 30 minutes lang bawat araw para mapanatiling malakas ang iyong pangangatawan. Hindi kailangang mahal ang gym membership o kailangan ng branded na rubber shoes dahil pwede ka namang mag-push-ups sa kwarto o tumakbo sa labas ng inyong subdivision para lang pagpawisan at mailabas ang toxins sa katawan o shaman. Ang pagpapalakas ng katawan ay hindi lang para sa forma o para magmukhang macho, kundi para sa kalusugan mo, para mas marami kang magawa at mas matagal kang makapag-provide para sa pamilya mo sa hinaharap. Kapag disiplinado ka sa pagkilos at sa pag-aalaga sa sarili mong health, mas magiging matalas ang iyong isipan at mas handa kang humarap sa anumang stress na ibabato sa iyo ng buhay. Kaya huwag mong kalilimutan na ang disiplina ay isang lifestyle na dapat mong panindigan araw-araw. ARAL2 Financial Tagalog Sense. Ang tunay na pag-asenso ng isang lalaking Pilipino ay hindi nasusukat sa laki ng unang sahod, kundi sa kung paano mo ito pinapatakbo para hindi ka laging zero pagdating ng katapusan ng buwan. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa trap ng one-hit wonder mentality kung saan kapag nakahawak ng malaking pera ay tila nakakalimutan na may bukas pa, kaya napakahalagang itanim mo sa isip mo ang 70-20-10 rule bilang iyong gabay. Ilaan mo ang 70% ng iyong kinikita para sa lahat ng iyong basic needs gaya ng pagkain, upa at pamasahe, habang ang 20% ay dapat direktang pumupunta sa iyong ipon o investments at ang natitirang 10% ay para sa iyong emergency fund. Ang disiplinang ito sa pagbabudget ay ang magliligtas sa iyo sa stress ng panghihiram ng pera sa tuwing may kailangang bayaran, at ito ang magsisilbing pundasyon mo para makabuo ng yaman na hindi lang pang isang linggo kundi pang matagalan. Bilang isang modernong lalaki, kailangan mong maging matalino laban sa tukso ng pagbili ng mga luho na hindi mo pa naman talaga kayang bayaran ng cash, lalo na kung gagamit ka lang ng credit card or installment plans para lang magyabang. Iwasan mong pumasok sa utang para lang sa mga bagay na bumababa ang value gaya ng pinakabagong smartphone o mga branded na damit kung ang layunin mo lang ay makipagsabayan sa porma ng iyong barkada o mga katrabaho. Ang utang ay dapat mo lang gamitin bilang leverage kung ito ay makakatulong sa pagpapalago ng iyong negosyo o pagkuha ng asset na magbibigay sa iyo ng income sa hinaharap, at hindi para sa mga bagay na magpapakitang mayaman ka. Pero ang totoo ay baon ka na sa interes. Isipin mo muna ng 5 times bago ka mag-swipe o pumirma sa anumang loan agreement, dahil ang tunay na kumpitansa ng isang lalaki ay nanggagaling sa laki ng kanyang bank account at hindi sa ganda ng suot niyang relos o sapatos na hindi pa bayad. Napakahalaga rin na simulan mo ang pagbuo ng iyong peace of mind fund o emergency fund habang bata ka pa at wala pang masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay, para hindi ka maging pabigat sa pamilya mo kapag dumating ang mga hindi inaasahang kaganapan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating asahan ang tulong ng mga kamag-anak kapag may nagkasakit o nawalan ng trabaho. Pero ang isang responsableng lalaki ay dapat may nakatabing pera na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong buwanang gastusin. Ang perang ito ay hindi mo dapat ginagalaw para sa gala o shopping, kundi ito ay nakareserba lang para sa mga totoong emergency gaya ng pagkakaospital o biglaang pagkumpuni sa bahay o sasakyan. Kapag alam mong mayroon kang nakatagong sapat na pera, mas magiging malakas ang loob mong sumubok ng mga bagong oportunidad sa career o negosyo, dahil alam mong hindi ka agad gugutumin kung sakaling magkaroon ng aberya sa iyong plano. Huwag kang makontento sa pagkakaroon ng iisang source ng income lang, dahil sa ekonomiya natin ngayon ay napakadelikado na umasa lang sa sahod mula sa iyong regular na trabaho tuwing kinsenas at katapusan. Gamitin mo ang iyong mga extra hours sa gabi o tuwing weekend para mag-develop ng side hustle o maliit na business na pwedeng pagkakitaan gamit ang iyong mga natatanging skills gaya ng pag-e-edit ng video, pagluluto o kahit anong serbisyo na kailangan ng mga tao sa paligid mo. Ang pagiging resourceful ay isang katangian na dapat mong linangin, dahil ang bawat extra 500 o 1,000 pesos na kikitain mo sa labas ng trabaho ay pwedeng maging puhunan mo para sa mas malaking investment balang araw. Sa mundong mabilis magbago, ang mga lalaking marunong dumiskarte at hindi nahihiyang mag-racket ang siyang laging nauuna,
at hindi naiiwanan ng panahon pagdating sa usaping pinansyal. Panghuli, kailangan mong matutunan ang tinatawag nating palengke math o ang praktikal na pagtitipid sa mga araw-araw na gastusin gaya ng pagkain sa halip na laging umaasa sa food delivery apps na nagpapamahal lang sa iyong gastos. Ang matutong mamili ng fresh na sangkap sa palengke at magluto ng sariling baon ay isang survival skill na magliligtas sa iyo ng libu-libong piso bawat buwan na pwedeng-pwede mo nang ipasok sa iyong mga investments. Huwag mong ikahiya ang pagiging matipid dahil ang pagiging wise sa pera ay tanda ng pagiging mature at pagkakaroon ng foresight para sa iyong kinabukasan at para na rin sa pamilyang balak mong buuin. Tandaan mo na ang tunay na financial freedom ay nagsisimula sa maliliit na desisyon mo araw-araw, kaya maging maingat ka sa bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa dahil ang maliit na butas ay pwedeng magpalubog sa malaking barko kung hindi mo ito agad aagapan. ARAL3, komunikasyon at respeto. Ang pagiging kagalang-galang na lalaki sa mata ng ating mga kababayan ay hindi nakukuha sa pagiging maingay o sa pagpapakita ng dominance, kundi sa paraan ng pakikitungo mo sa bawat taong nakakasalamuha mo. Ang pagbuo ng kumpitansa ay nagsisimula sa simpleng pagbibigay ng isang firm handshake at pagpapanatili ng eye contact sa tuwing may kakausapin ka dahil nagpapakita ito na ikaw ay tapat at seryoso. Sa kulturang Pilipino na mahilig sa pakikipagkapwa-tao, ang isang lalaking marunong tumingin ng diretso sa mata ay agad na nagbibigay ng impresyon na siya ay mapagkakatiwalaan at may paninindigan sa kanyang mga sinasabi. Sanayin ang sarili na batiin ang mga tao ng may ngiti at maayos na postura dahil ang unang 5 seconds ng pagkikita ninyo ang magdidikta kung paano kanila rerespetuhin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi kailanman nababawasan ang pagkalalaki mo sa paggamit ng po at opo o sa pagiging magalang sa mga matatanda at kahit sa mga taong nasa mababang posisyon sa trabaho gaya ng mga guard o janitor. Ang tunay na lakas ng karakter ay makikita sa kung paano mo tratuhin ang mga taong wala namang maibibigay na pabor sa iyo dahil doon lumalabas ang iyong tunay na ugali bilang isang disente at edukadong tao. Ang pagsasabi ng salamat at paghingi ng paumanhin kapag nagkamali ka ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay tanda ng maturity na bihira na nating makita sa mga kabataan ngayon. Kapag nakuha mo ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng iyong kabutihan at paggalang, mas magiging madali para sa iyo ang makakuha ng suporta at respeto sa anumang aspeto ng iyong buhay, lalo na sa negosyo o career. Isa pang mahalagang skill na dapat mong matutunan ay ang active listening o ang pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iba bago ka magbigay ng iyong sariling opinyon o sagot. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil mas gusto nilang sila ang laging naririnig, pero ang pinakamagagaling na leader ay ang mga taong marunong sumipsip ng impormasyon mula sa kanilang mga mentors at kasama. Huwag kang makikinig para lang humanap ng butas sa sinasabi ng kausap mo, kundi makinig ka para tunay na maunawaan ang kanilang perspektibo dahil dito ka makakakuha ng mga bagong idea at aral. Sa pagiging tahimik at mapagmasid, mas nagiging matimbang ang bawat salitang bibitawan mo at mas pinapakinggan ka ng mga tao dahil alam nilang pinag-isipan mo ng mabuti ang bawat sasabihin mo. Iwasan ang pakikisali sa mga usapang chismis o ang pagkakalat ng kwento tungkol sa buhay ng ibang tao dahil ang gawaing ito ay uubos lang ng iyong oras at sisira sa iyong reputasyon bilang isang seryosong lalaki. Ang isang lalaking may vision at layunin sa buhay ay mas gustong pag-usapan ang mga bagong business ideas, mga plano para sa kinabukasan at mga paraan para mag-improve kaysa sa mga pagkakamali ng kanyang kapwa. Kapag narinig mo na nagsisimula ng mag-usap ang iyong circle tungkol sa paninira sa iba, ay mas mabuting manahimik o ibahin ang topic sa mas produktibong usapan para mapanatili mo ang iyong integridad. Tandaan mo na ang mga taong kinakausap mo tungkol sa iba ay malamang na pag-uusapan ka rin sa harap ng ibang tao, kaya mas mabuting piliin ang mga taong may mataas na level ng pag-iisip at usapan. Panghuli, kailangan mong maging tapat sa iyong mga salita o ang tinatawag nating keep your word dahil ito ang pinakamahalagang currency na meron ka bilang isang lalaki. Kung sinabi mong darating ka sa usapan ng exactly 8 o'clock sa umaga, kailangan nandoon ka na ng 15 minutes before.
para ipakita na pinapahalagahan mo ang oras ng ibang tao. Ang isang pangakong napapako ay sumisira sa iyong kredibilidad at mahihirapan ka ng maibalik ang tiwala ng mga tao sa iyo kapag naging tatak mo na ang pagiging hindi maaasahan. Ang integridad ay ang paggawa ng tama at pagtupad sa sinabi mo kahit walang nakatingin o kahit mahirap na itong gawin, kaya siguraduhin na bago ka magbitaw ng salita ay kaya mo itong panindigan hanggang sa huli. ARAL4 Skill Mastery. Sa mundong sobrang bilis ng takbo at punong-puno ng kompetisyon, hindi sapat na marami kang alam na kaunti lang ang lalim kundi kailangan mong maging eksperto sa isang particular na bagay. Ang tinatawag na deep work ay ang kakayahan mong mag-focus ng matindi sa loob ng 2 or 3 hours nang walang istorbo mula sa notifications ng iyong phone o distraction ng paligid. Bilang isang lalaking Pilipino na gustong umasenso, kailangan mong humanap ng isang skill na mahirap gawin pero malaki ang halaga sa merkado at paglaanan ito ng oras bawat araw para hasain. Kapag naging master ka sa isang larangan, ikaw na ang hahanapin ng mga oportunidad at hindi ikaw ang laging naghahabol sa kanila dahil ang husay mo ang magsisilbing pinakamalakas mong armas sa buhay. Kasama sa pagiging master ng iyong craft ay ang pagkakaroon ng tech literacy dahil kahit ano pa ang trabaho mo sa kasalukuyan ay hindi ka na pwedeng mahuli sa teknolohiya. Dapat mong pag-aralan ang mga basics ng artificial intelligence, Excel at digital security para hindi ka madaling mapalitan ng makina o maloko ng mga scammers sa internet. Ang pagiging tech-savvy ay hindi lang para sa mga nasa opisina kundi maging sa mga negosyante at trabahador dahil ito ang magpapabilis sa iyong mga gawain at magbibigay sa iyo ng edge laban sa iba. Huwag kang matakot sumubok ng mga bagong software o applications na pwedeng makatulong sa productivity mo dahil sa modernong panahon, ang mga taong marunong gumamit ng technology ang siyang laging nasa unahan ng karera. Huwag mo ring kaliligtaan ang kahalagahan ng public speaking o ang kakayahang ipaliwanag ang iyong mga idea ng malinaw at may kumpitansa sa harap ng maraming tao. Maraming magagaling na Pinoy ang hindi napapansin o hindi nabibigyan ng promotion dahil nahihiya silang magsalita o hindi nila maayos na maipahayag ang kanilang nasa isip. Ang pagsasanay sa pakikipag-usap at pagpapaliwanag ay isang skill na pwedeng matutunan sa pamamagitan ng pagbabasa at palagi ang pag-practice kahit sa harap lang ng salamin. Kapag nakikita ng mga tao na kaya mong dalhin ang sarili mo sa isang usapan o presentation, agad silang magkakaroon ng tiwala sa iyong kakayahan at ituturing kanilang isang natural na leader sa kahit anong grupo. Dapat din ay maging bihasa ka sa Financial Literacy 101 dahil walang saysay ang malaking kinikita kung hindi mo naman alam kung paano ito patatabain o palalaguin. Pag-aralan mo kung paano gumagana ang inflation, kung ano ang kaibahan ng stocks sa real estate, at kung paano ang tamang pagpapatakbo ng pera dito sa Pilipinas para hindi ka lang aasa sa pension pagtanda mo. Ang pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang pera ay isang uri ng mastery na magbibigay sa iyo ng kalayaan na hindi na kailangang magtrabaho para sa pera habang buhay, kundi ang pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Maraming source sa internet at mga libro na pwedeng pag-aralan kaya wala ka ng dahilan para manatiling ignorante pagdating sa usaping pampinansyal. Panghuli, kailangan mong linangin ang iyong pagiging resourceful sa lahat ng oras at huwag laging aasa sa tulong ng iba kung kaya mo naman itong gawan ng paraan. Ang isang matalinong lalaki ay may mindset na Google first person kung saan bago siya magtanong sa kanyang boss o kasama ay sinubukan na muna niyang mag-research at humanap ng solusyon sa sarili niyang sikap. Ang paghahanap ng paraan sa gitna ng kakulangan ay isang mahalagang katangian ng ating lahi na dapat mong gamitin para maging mas efficient at independent sa iyong mga gawain. Kapag nakita ng mga tao sa paligid mo na ikaw ang taong laging may sagot at laging nakakahanap ng paraan, mas lalong tataas ang respeto nila sa iyo at mas magiging mahalaga ang papel mo sa anumang organisasyon. Aral 5 Mental Toughness. Ang tunay na katatagan ng loob ay hindi nasusukat sa kapal ng iyong braso, kundi sa kakayahan mong manatiling kalmado at lohikal kahit na ang mundo sa paligid mo ay tila gumuho. Sa ating kultura na madalas ay puno ng drama at emosyon, kailangan mong matutunan ang acceptance of failure o ang pagtanggap
na ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo kundi bahagi ng iyong training. Kapag ang isang plano mo sa trabaho o sa negosyo ay hindi nagtagumpay, huwag mong ubusin ang oras mo sa pagsisisi o sa pagmukmok sa isang tabi habang umiinom ng alak. Sa halip ay tingnan mo ito bilang isang mahalagang lesson na maghahanda sa iyo para sa mas malaking laban dahil ang isang matatag na lalaki ay marunong bumangon ng mas matalino sa bawat pagkadapa niya. Napaka-importante rin na matutunan mo ang konsepto ng control the controllables para hindi masayang ang iyong mental energy sa mga bagay na wala ka namang kapangyarihang baguhin. Marami sa ating mga kababayan ang sobrang nai-stress sa traffic sa EDSA, sa pabago-bagong panahon, o sa mga negatibong komento ng ibang tao sa social media na wala naman talagang ambag sa pag-unlad mo. Ang mental toughness ay ang pag-focus lamang sa iyong sariling aksyon, sa iyong attitude, at sa kung paano ka magre-react sa mga hamon na dumarating sa iyo araw-araw. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na labas sa iyong kontrol, mas magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip at mas marami kang magagawang produktibong bagay para sa iyong kinabukasan. Bilang isang modernong lalaki, kailangan mong pairalin ang stoic calmness o ang pagpapanatili ng iyong composure kahit sa gitna ng matinding pressure o galit. Huwag kang maging lalaki na mabilis mag-init ang ulo o yung mabilis mag-post ng rant sa Facebook kapag may hindi pagkakaunawaan sa pamilya o sa mga kaibigan. Ang pagkontrol sa iyong emosyon bago ka magsalita o gumawa ng desisyon ay isang senyales ng mataas na level ng maturity at lakas ng karakter na rerespetuhin ng kahit sino. Huminga ng malalim at pag-isipan ang long-term consequence ng bawat galaw mo dahil ang isang padalos-dalos na desisyon ay pwedeng sumira sa reputasyong iningatan mo ng maraming taon. Iwasan mo ring ihambing ang iyong buhay sa buhay ng iba na nakikita mo sa internet dahil ito ang mabilis na magnanakaw ng iyong kasiyahan at focus. Gamitin mo ang healthy competition sa paraang ang tanging kalaban mo lang ay ang sarili mo kahapon at ang tanging layunin mo ay maging mas mabuti kaysa sa dati mong bersyon. Ang tagumpay ng ibang tao ay dapat mong gawing inspirasyon para magsikap palalo sa halip na mainggit o makaramdam ng insecurities sa iyong sarili. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang timeline dito sa Pilipinas, kaya manatili ka lang sa iyong lane, magtrabaho ng tahimik at hayaan mo na ang iyong mga resulta ang gumawa ng ingay para sa iyo. Panghuli, huwag mong isiping kaya mong gawin ang lahat ng mag-isa dahil ang paghahanap ng gabay o seek mentorship ay isang matalinong hakbang para mapatibay ang iyong loob. Maghanap ka ng mga taong mas matanda, mas bihasa at mas matagumpay sa iyo para hingan ng payo tuwing pakiramdam mo ay hindi mo na alam ang gagawin sa iyong buhay. Ang pakikinig sa karanasan ng iba ay isang shortcut para hindi mo na maulit ang mga pagkakamaling nagawa na nila at para mas mabilis mong maabot ang iyong mga pangarap. Ang pag-amin na kailangan mo ng gabay ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay tanda ng iyong matinding pagnanais na magtagumpay at maging isang haligi ng lakas para sa iyong pamilya at komunidad. Aral 6, Personal Branding at Hygiene. Ang paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili ang nagsisilbing silent resume mo sa harap ng ibang tao bago ka pa man magbukas ng iyong bibig. Marami sa ating mga kababayan ang may maling akala na kailangan mong maging mayaman o kailangang branded ang lahat ng suot mo para magmukhang kagalang-galang, pero ang totoo ay sapat na ang malinis at maayos na pananamit. Siguraduhin na ang iyong mga damit ay laging labas-pasok sa plansa at walang gusot dahil ang isang lalaking plantsado ang suot ay nagpapakita na pinapahalagahan niya ang kanyang detalye at imahe. Ang iyong sapatos ay dapat ding laging malinis dahil madalas na ito ang unang tinitingnan ng mga tao para malaman kung gaano ka kadisiplinado sa pag-aalaga ng iyong mga pag-aari. Kaya huwag mong hayaang maging maputik o madumi ang iyong hakbang sa harap ng iyong mga business partners o kliyente. Hindi rin matatawag na kumpleto ang iyong personal branding kung kulang ka sa proper grooming dahil ang hygiene ay ang pinaka-basic na anyo ng self-respect na dapat mong taglayin araw-araw. Panatilihing maayos ang gupit ng iyong buhok at laging malinis ang iyong mga kuko dahil ang maliliit na bagay na ito ay nagbibigay ng mensahe na ikaw ay isang taong kontrolado ang kanyang buhay.
Huwag ding kalilimutan ang paggamit ng deodorant at ang pagpapanatili ng mabangong hininga dahil gaano ka man katalino ay iiwasan ka pa rin ng mga tao kung hindi ka kaaya-aya ang amoy. Ang pag-aalaga sa sariling katawan ay hindi pagiging banidoso, kundi ito ay paghahanda sa iyong sarili na maging presentable ay sa anumang oportunidad na bigla ang kumatok sa iyong pintuan, kaya gawin itong priority bago lumabas ng bahay. Sa modernong panahon ngayon ay dapat mo ring isaalang-alang ang iyong digital image sa pamamagitan ng social media cleanup dahil ito na ang bagong background check ng mga employers at partners. Burahin mo na ang mga luma at nakakahiyang posts o yung mga rants mo noong bata ka pa na pwedeng makasira sa iyong professional na imahe sa kasalukuyan. Ang bawat post, picture o comment mo sa internet ay bahagi na ng iyong brand kaya siguraduhin na ang ipinapakita mo sa online world ay ang version mo na gusto mong pagkatiwalaan ng malalaking proyekto. Maging maingat sa pag-share ng mga opinyon na pwedeng maging toxic at sa halip ay gamitin ang iyong social media para ipakita ang iyong mga skills, achievements at ang iyong paglago bilang isang responsableng lalaki. Ang iyong postura ay isa ring mahalagang elemento ng iyong branding dahil ito ang nagsasabi sa mundo kung gaano kalaki ang tiwala mo sa iyong sarili nang hindi ka nagsasalita. Iwasan ang palaging nakayuko o ang paglalakad na tila pasan ang buong mundo dahil ang ganitong body language ay nagpapakita ng kawalan ng kumpitansa at enerhiya. Ugaliing tumayo ng tuwid, ilabas ang dibdib at itaas ang noo para magmukha kang handa sa anumang hamon at para rerespetuhin ka agad ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagkakaroon ng maayos na postura ay hindi lang nakakatulong sa iyong image, kundi nakakatulong din ito sa iyong mood at mental state para laging maging positive at alerto sa bawat kilos mo sa labas ng bahay. Panghuli ay humanap ka ng iyong sariling signature scent o ang pabango na babagay sa iyong personalidad at body chemistry para mas madali kang matandaan ng mga tao. Ang amoy ay isa sa pinakamalakas na senses ng tao na mabilis makapag-trigger ng memorya, kaya ang pagkakaroon ng maayos na scent ay isang epektibong tool para maging memorable ka sa bawat pagtitipon. Hindi mo kailangang bumili ng mga mamahaling designer perfumes kung hindi pa kaya ng budget dahil marami namang lokal na brands o inspired scents na mabango at tumatagal din ang amoy. Ang mahalaga ay ang consistency mo sa pag-aalaga sa iyong kabuuang presentasyon dahil ang lalaking malinis, maayos at mabango ay laging may lamang na 5 steps kaysa sa lalaking matalino nga pero hindi naman marunong mag-ayos ng sarili. RL7 Relationships and Boundaries. Ang pagpili ng mga taong papaligid sa iyo ay isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin mo dahil sila ang magdidikta ng direksyon ng iyong buhay. Tandaan mo ang tanyag na kasabihan na ikaw ang average ng 5 people na madalas mong kasama, kaya kung ang circle mo ay puro mga taong walang plano sa buhay at puro bisyo lang ang inaatupag, ay malamang na maging ganoon ka rin. Bilang isang lalaking may pangarap, kailangan mong maging mapili at matapang na iwanan ang mga tropang hihila sa iyo pababa kahit na matagal na kayong magkakaibigan. Humanap ka ng mga kaibigan na mas magaling sa iyo o mga taong mas malayo na ang narating para mahamon ka ring magsumikap at lumago sa iyong career o negosyo dahil ang tamang circle ay hindi lang barkada kundi mga partners mo sa pag-asenso. Kasama sa pag-aalaga ng iyong tagumpay ang kakayahang maglagay ng boundaries o limitasyon sa iyong oras at atensyon lalo na sa mga lakad na wala namang patutunguhan. Matuto kang magsabi ng no sa mga aya ng inuman, gala o video games kung alam mong may mas mahalaga kang kailangang tapusin o kung kailangan mong mag-ipon ng pera para sa iyong mga goals. Hindi mo kailangang maging available sa lahat ng oras para lang hindi ka tawaging killjoy ng iyong mga kalaro o kakilala dahil ang tunay na kaibigan ay rerespetuhin ang iyong mga prioridad. Ang pagprotekta sa iyong energy at focus ay isang form of self-discipline na magbibigay sa iyo ng sapat na panahon para makabuo ng mga bagay na talagang mahalaga sa hinaharap. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, kailangan mong pumasok sa isang relasyon na may malinaw na layunin o dating with purpose sa halip na makipag-date ka lang dahil bored ka o dahil pressured ka ng paligid mo.
Humanap ka ng partner na hindi lang maganda kundi yung may sarili ring pangarap at kayang suportahan ang iyong mga vision sa buhay para maging isang power couple kayo na sabay na lumalago. Ang maling partner ay pwedeng maging mitya ng iyong pagbagsak kung siya ay magiging source ng distractions, utang o walang katapusang drama na uubos sa iyong mental focus. Maging mapili ka sa pakikipagrelasyon dahil ang taong pipiliin mong makasama sa buhay ang magiging pinakamalaking investment o pinakamalaking liability na kakaharapin mo bilang isang lalaki. Sa ating kulturang Pilipino na napaka-importante ng pamilya, kailangan mong matutunan ang pagbabalanse ng pagtulong sa kanila nang hindi mo nakakalimutan ang sarili mong kinabukasan. Mahalaga ang pagiging mabuting anak o kapatid, pero kailangan mong maglagay ng boundaries para hindi ka maging parang ATM na hinihingian ng pera sa lahat ng oras kahit para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Maglaan ka ng sapat na tulong para sa pamilya pero siguraduhin mong may naitatabi ka para sa sarili mong savings at para sa pamilyang balak mong itayo balang araw para hindi ka maging cycle ng utang at kahirapan. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay ang pagpapakita sa kanila na ikaw ay nagiging financially stable at independent para sa huli ay mas marami kang magawang kabutihan para sa kanila. Panghuli, kailangan mong matutunan ang sining ng pag-alis o learn to walk away kapag ang isang sitwasyon o relasyon ay hindi na nakakatulong sa iyong paglago bilang isang tao. Huwag kang manatili sa isang toxic na environment dahil lang sa takot kang mag-isa o dahil sa panghihinayang mo sa tagal ng inyong pinagsamahan. Ang isang matapang na lalaki ay alam kung kailan dapat tapusin ang isang bagay na wala ng respeto at wala ng direksyon para mabigyan ng puwang ang mga bagong oportunidad na darating. Ang pag-alis sa mga maling tao at maling sitwasyon ay hindi pagsuko, kundi ito ay isang matalinong pagpili para sa iyong mental health at para sa iyong kapayapaan ng isip na hindi matutumbasan ng anumang halaga. ARAL 8-Time Management. Ang oras ang tanging resource na pantay-pantay nating lahat, pero ang naghihiwalay sa mga matatagumpay na lalaki sa mga napag-iiwanan ay kung paano ito ginagamit ng may talino at sistema. Sa ating mga Pinoy na madalas ay sanay sa mamaya na habit o procrastination, kailangan mong ipatupad ang 2-minute rule sa iyong buhay para hindi ka matabunan ng mga maliliit na gawain. Kung ang isang task gaya ng paghuhugas ng iyong kape, pagsagot sa isang mahalagang text, o pagliligpit ng iyong gamit ay kaya namang gawin sa loob ng 2 minutes, ay gawin mo na ito agad sa halip na ilista pa o ipagpaliban. Kapag natutunan mong tapusin ang mga maliliit na bagay nang mabilis ay hindi na ito kakain ng iyong mental space at maiiwasan mong ma-stress sa mga tambak na gawain sa pagtatapos ng iyong araw. Para maging produktibo, kailangan mong simulan ang habit ng paggawa ng to-do list every night. Bago ka matulog, para paggising mo sa umaga ay hindi ka na nag-iisip kung ano ang uunahin mo. Isulat mo ang 3 most important tasks na kailangan mong matapos kinabukasan at ituon ang iyong buong lakas dito bago ka gumawa ng iba pang mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Ang pagkakaroon ng malinaw na misyon, pagmulat pa lang ng iyong mata ay nagbibigay sa iyo ng momentum at direksyon para hindi ka lang basta sumasabay sa agos ng araw, kundi ikaw ang nagmamaneho sa iyong kapalaran. Ang mga lalaking walang plano sa kanilang araw ay madalas na nauubos ang oras sa panonood ng kung ano-ano sa internet, kaya siguraduhin na ang bawat oras mo ay may nakalaang layunin para sa iyong pag-unlad. Ang procrastination ay ang magnanakaw ng iyong mga pangarap, kaya kailangan mong gamitin ang 5-second rule. Sa tuwing nararamdaman mo ang katamaran na gumalaw o magsimula ng isang mahirap na trabaho, sa sandaling maisip mo na kailangan mong gawin ang isang bagay, ay mag-countdown ka mula 5, 4, 3, 2, 1 at pilitin mong igalaw ang iyong katawan bago pa makaisip ng dahilan ang utak mo para tumigil. Ang pagsisimula ang laging pinakamahirap na parte ng anumang gawain, pero kapag nalampasan mo ang unang 5 seconds ng pag-aalinlangan ay mas magiging madali na ang pagpapatuloy hanggang sa matapos mo ito. Huwag mong hintayin na dumating ang tamang mood o ang tamang inspirasyon bago ka kumilos, dahil ang disiplina ay ang paggawa ng dapat mong gawin kahit na tinatamad ka o kahit na wala ka sa kondisyon. Matuto ka ring gumamit ng batching tasks technique, kung saan pinagsasama-sama mo ang lahat ng magkakaparehong gawain sa isang partikular na oras
para maging mas efficient ka at makatipid sa pagod. Halimbawa ay ilaan mo ang lahat ng iyong paglalaba at paglilinis ng bahay sa Saturday morning at ang lahat ng iyong pag-aasikaso ng mga bayarin at grocery sa Sunday afternoon para hindi watak-watak ang focus mo sa buong linggo. Ang paiba-ibang gawain sa loob ng isang oras ay nakakaubos ng energy ng ating utak, kaya kapag nakafocus ka lang sa isang uri ng task ay mas mabilis mo itong matatapos ng may mataas na kalidad. Ang matalinong pag-aayos ng iyong schedule ay magbibigay sa iyo ng mas maraming free time na pwedeng ilaan sa pag-aaral ng bagong skills o sa pakikipag-bonding sa iyong pamilya nang hindi ka nagmamadali. Panghuli, kailangan mong pahalagahan ang quality rest dahil ang pagtulog ng sapat ay hindi katamaran, kundi ito ay bahagi ng iyong performance bilang isang malakas at matalinong lalaki. Ang ating utak at katawan ay parang makina na kailangang mag-recharge para maging handa sa panibagong round ng pakikipagsapalaran sa buhay, kaya huwag mong ipagpalit ang iyong tulog sa walang kwentang pagbababad sa social media hanggang madaling araw. Ang lalaking sapat ang pahinga ay mas malinaw ang pag-iisip, mas kontrolado ang kanyang emosyon, at mas mabilis makagawa ng tamang desisyon sa gitna ng pressure. Siguraduhin na ang iyong pahinga ay tunay na pahinga at hindi mo iniisip ang trabaho para paggising mo ay punong-puno ka ng energy na harapin ang anumang hamon na ibabato sa iyo ng mundo. Aral 9, Health and Longevity. Ang iyong katawan ang pinakapuhunan mo sa lahat ng iyong mga pangarap, kaya kailangan mong ituring ang sarili mo bilang isang high-performance machine na dapat alagaan ng husto. Sa ating mga Pilipino na mahilig sa matatamis na inumin gaya ng milk tea o soft drinks, ay kailangan mong simulan ang habit ng pagpili sa water over soda sa bawat pagkakataon. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay hindi lang nakakatulong para maging alerto ang iyong isipan, kundi nililinis din nito ang iyong system mula sa mga toxins na nakukuha mo sa polusyon at stress sa araw-araw. Huwag mong hintayin na makaramdam ng panunuyo ng lalamunan bago uminom, dahil ang hydration ay ang pinakamurang paraan para mapanatiling maayos ang iyong balat, enerhiya at kabuuang kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Kailangan mo ring maging mapili sa kung ano ang ipinapasok mo sa iyong katawan, dahil ang kinakain mo ngayon ang magdidikta kung gaano ka pakalakas pagkalipas ng 10 or 20 years. Iwasan ang sobrang pagkain ng processed foods, instant noodles at mga pagkaing sobrang maaalat na madalas nating iulam dahil sa mabilisang lifestyle, pero nagdudulot naman ng sakit sa bato at puso sa hinaharap. Matutong mag-invest sa masusustansyang pagkain gaya ng gulay at protina, dahil ang pagkakaroon ng tamang diet ay magbibigay sa iyo ng stamina na kailangan mo para makapagtrabaho ng matagal at hindi mabilis mapagod. Ang isang matalinong lalaki ay alam na ang pansamantalang sarap ng unhealthy food ay hindi katumbas ng pangmatagalang hirap na idudulot ng pagkakasakit, kaya maging disiplinado ka sa bawat plato na kinakain mo. Huwag mong pairalin ang takot o ang pagiging kampante pagdating sa iyong kalusugan, kaya napakahalaga na sumailalim ka sa regular check-up kahit na wala ka pang nararamdamang masakit. Maraming lalaki ang may pride na ayaw magpatingin sa doktor hanggang sa hindi na nila kaya ang sakit. Pero ang totoo ay mas matipid at mas madaling agapan ang anumang kondisyon kung ito ay malalaman ng maaga. Isama mo sa iyong annual budget ang pagpapadentista at pagpapalab test para masiguro mong nasa top condition ang iyong internal organs at ang iyong pangangatawan. Ang pagiging maagap sa kalusugan ay isang tanda ng pagiging mature, dahil hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi pinoprotektahan mo rin ang iyong pamilya mula sa malaking gastos na idudulot ng isang major illness. Bilang bahagi ng iyong mental at physical health ay kailangan mong lumabas at kumuha ng sapat na sunlight tuwing umaga para ma-recharge ang iyong body clock at makakuha ng natural na vitamin D. Napakaraming benepisyo ng sikat ng araw para sa ating mood at para maiwasan ang pakiramdam ng burnout o depression na madalas nararanasan ng mga taong laging nakakulong sa loob ng kwarto o opisina. Subukan mong maglakad-lakad sa labas ng 5 to 10 minutes bago magsimula ang iyong shift o tuwing weekend para maramdaman ang hangin at ang paligid, dahil ang koneksyon sa kalikasan ay nagpapakalma sa iyong nerves.
Ang simpleng pag-expose sa araw ay isang natural na booster ng kumpitansa at sigla na kailangan mo para harapin ang mga stressful na tasks sa buong maghapon. Panghuli ay kailangan mong limitahan o tuluyang iwasan ang paggamit ng alcohol at nicotine kung gusto mong magkaroon ng mahaba at produktibong buhay. Walang lalaking naging bilyonaryo o naging matagumpay dahil sa sobrang paninigarilyo o paglalasing gabi-gabi dahil ang mga bisyong ito ay uubos lang ng iyong pera at sisira sa iyong mga internal organs. Kung hindi mo kayang itigil agad, ay simulan mo sa pagbabawas hanggang sa hindi mo na ito hanap-hanapin dahil ang tunay na kumpitansa ay nanggagaling sa iyong natural na lakas at hindi sa anumang substance. Ang pagpili sa isang healthy lifestyle ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong future self para makita mo pang lumaki ang iyong mga anak at ma-enjoy mo ang bunga ng lahat ng iyong pinaghirapan. Aral 10, Spiritual and Moral Compass. Ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay hindi lang ang laki ng kanyang kinikita o ang taas ng kanyang posisyon, kundi ang tibay ng kanyang prinsipyo at ang lalim ng kanyang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Sa mundong puno ng ingay at kompetisyon, kailangan mong simulan ang habit ng gratitude journaling o ang simpleng paglilista ng 3 things na ipinagpapasalamat mo bago ka matulog gabi-gabi. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagbabago ng iyong mindset mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan at tinutulungan ka nitong makita ang mga biyaya sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Kapag ang puso mo ay puno ng pasasalamat, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam at mas madali mong maaakit ang mga positibong oportunidad dahil hindi ka nabubuhay sa inggit o galit sa iyong kapwa. Napaka-importante rin na taglayin mo ang integrity in secret o ang paggawa ng tama kahit na walang nakatingin sa iyo at kahit walang nakakaalam ng iyong ginagawa. Ang integridad ay ang pundasyon ng iyong karakter bilang isang lalaki. Ito ang nagdidikta kung ikaw ba ay mapagkakatiwalaan sa malalaking responsibilidad o mananatiling maliit ang tingin sa iyo ng mundo. Huwag kang mandaya sa trabaho, huwag kang magsinungaling sa iyong kapareha, at huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo para lang sa mabilis na kita o panandali ang ginhawa. Ang isang lalaking may integridad ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil alam niyang malinis ang kanyang konsensya at wala siyang tinatapakan na tao para lang makaangat sa buhay. Bilang bahagi ng iyong moral compass, kailangan mong humanap ng paraan para makapaglingkod sa iba o ang tinatawag nating service to others nang walang hinihintay na anumang kapalit. Ang pagtulong sa iyong komunidad, pagbabahagi ng iyong kaalaman sa mga mas bata sa iyo o simpleng pag-alalay sa isang taong nangangailangan ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Ang tunay na tagumpay ay nagiging mas matamis kapag alam mong may mga taong gumaan ang buhay dahil sa iyong tulong at presensya. Huwag kang maging lalaki na makasarili at tanging sariling bulsa lang ang iniisip, kundi maging isang haligi ng inspirasyon na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dapat mo ring yakapin ang konsepto ng continuous learning at maging isang lifetime student dahil ang taong tumitigil sa pagkatuto ay tumitigil na rin sa pag-unlad. Huwag mong isipin na dahil tapos ka na sa pag-aaral o dahil marami ka ng alam ay sapat na iyon. Laging may puwang para maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili sa bawat araw. Magbasa ng mga libro, makinig sa mga podcasts na may kabuluhan at laging maging bukas ang isipan sa mga bagong ideya na pwedeng magpabago sa iyong pananaw. Ang pagiging humble at ang pag-amin na marami ka pang hindi alam ay isang senyales ng tunay na katalinuhan na magdadala sa iyo sa mas malalayong lugar na hindi mararating ng mga taong mayabang at sarado ang isip. Panghuli, panatilihin mo ang iyong faith and action dahil sa buhay ng isang Pilipino, ang pananampalataya sa Diyos o sa isang mas mataas na kapangyarihan ay ang nagsisilbing huling sandigan sa oras ng kawalan. Maniwala ka na may mas malaking plano para sa iyo, pero huwag mong kalilimutan na kailangan mong samahan ito ng sipag at tiyaga dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang pananampalataya ang magbibigay sa iyo ng lakas na tumayo kapag pagod ka na. At ang iyong aksyon ang magsasakatuparan ng mga pangarap na ipinagdarasal mo. Kapag maayos ang iyong spiritual at moral compass, magiging malinaw ang bawat desisyon mo at magiging makabuluhan ang bawat hakbang mo patungo sa tagumpay na may dangal at kapayapaan.
Bilang pagtatapos, ang pagiging isang kagalang-galang at matagumpay na lalaki ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi. Ito ay bunga ng iyong mga maliliit na desisyon araw-araw. Mula sa pagbangon ng maaga, pag-aalaga sa iyong pera, hanggang sa pagpili ng tamang circle ng mga kaibigan. Ang 10 aral na ating tinalakay ay hindi lamang mga tips, kundi mga gabay upang maging matatag ang iyong pundasyon sa gitna ng mga hamon dito sa ating bansa. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay wala sa yabang, kundi sa disiplina, integridad at sa malasakit mo sa iyong kapwa at pamilya. Gamitin mo ang mga aral na ito bilang iyong armas sa pag-asenso at huwag mong hahayaang madaig ka ng katamaran o ng impluensya ng maling paligid. Panindigan mo ang iyong mga pangarap, magtiwala sa iyong kakayahan at laging piliin ang tamang landas ng may dangal. Ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan, kaya simulan mo na ang pagbabago ngayon dahil ang tagumpay ay para sa mga lalaking marunong kumilos at manindigan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel Ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang.